Si Tala kasi napakatapang na aso. Ang kwento na to ay tungkol kay Tala, ang aking Caucasian Ovcharka. Ovcharka, hindi off-charka. O-V-C-H-A-R-K-A. Ovcharka. Marami ang nagtatanong kung ano daw ang nangyari sa kanya dahil yung last vlog ko ay mukhang may sakit si Tala. Wala nang ibang mas magandang kwento tungkol kay Tala, kundi sisimulan natin sa pinakasimula. Si Tala ay galing ng Romania. Galing siya sa isang simpleng breeder. Ang nanay ni Tala ay kamukhang kamukha niya. Ang kwento sa akin ng breeder, hindi mo makuha si Tala doon sa nanay niya unless bibigyan mo ng pagkain yung nanay niya. Yung kanyang ugali na matapang nakuha niya sa nanay niya. Dumating siya dito. Dumating siya dito early part ng 2017. At yung video na nakita nyo doon sa vlog ko na ikot na kung saan nakikipaglaro siya sa isang aso na kulay puti at itim, iyon ay si Iron Panda. So isa rin Caucasian Ovcharka. So naglalaro sila sa ground. Yung playground na yon ay wala pang puno, di ba? Frog grasses pa lang at ngayon ay sobrang dami ng puno. At yung playground na yon, makikita nyo, di ba, sa gawing kaliwa, yun pa yung kennel area ko. Maliit pa yung aking kennel, pang 10 aso lang yung design ko dati. Yung nursery sa bandang kanan, ayun pa rin ang nursery ko until now. So hindi ko binago yon. At may makikita pa kayong isang aso, no? Dun sa kabilang pen, na andun naman si Super. Si Super, si Iron Panda at si Tala ay sabay-sabay na dumating sa Supero yan. Hindi literal na sabay-sabay, ibig sabihin within a year dumating lahat sila, no? Yung dalawa galing ng Romania, si Super ay binili ko locally. Si Iron Panda by design ay dapat si Tala talaga yung kamatch niya, no, sa breeding namin. And then si Super, ang kamatch niya talaga ay si Chico. Si Chico ay galing din ng Romania. Bala ko noon, Iron Panda, Tala, Chico, Super, pipili ako ng anak nila. Then yung anak nila, ibibreed ko. Pag nakuha ko yung breeding nun, isaswap ko naman. Magiging Iron Panda and Super, then Tala and Chico, then yung anak ng mga yon, ipag-breed ko ulit hanggang sa magkaroon ako sa baba ng iba't ibang Caucasian Ovcharka na hindi magkakamag-anak. Yun ang breeding plan ko, kaya kumuha ko ng 4 na Caucasian Ovcharka. So na-breed ko si Iron Panda kay Tala at nagkaroon sila ng anak, si Victoria at si Senyora, at isa pang lalaki na pinagbili ko sa kaibigan ko. All is well sa breeding ni Tala at ni Iron Panda. Magagandang anak. Tingnan nyo naman si Victoria, si Senyora, walang problema sa paa. Although hindi sinlaki ni Tala, ang kagandahan kasi pag nagbi-breed ka, hindi lang naman laki ang tinitinan mo. Ang tinitinan mo rin, dapat walang diferensya sa paa. Wala silang hip dysplasia, walang knee dysplasia, hindi east-west. Ang nangyari, mga boss, nung brinid ko si Super at si Chico, doon na lumabas ang problema. Ang naging anak nila ay si Kobe. Si Chico kasi ay may knee dysplasia, kaya yung breeding na Chico at Super, o yung isang breeding plan ko na malaki, yung grand plan ko, hindi na matutupad kasi merong diferensya yung male dito sa kabila. Kaya nangyari, nag-stick ako kay Tala at kay Iron Panda. History din. So si Tala kasi napakatapang na aso. Matapang sa pagkain yan. Pag nasa cage yan, siga yan. Hindi mo malalapitan yan. Ang nangyari noon, since nagtatrabaho pa ako sa labas, no? Hindi pa talaga ako full-time sa Supero, hindi sinasabi ng mga tao ko na si Tala pala ay nag-hit. Ayaw nilang sabihin sa akin na nag-hit si Tala dahil sobrang tapang nga. Parang yung kwento ko kanina na yung nanay ni Tala hindi mahawakan si Tala nung bata pa. Ganon din ang experience ng mga tao ko o ng mga dog keepers ko kay Tala. Tanong ako ng tanong, oy, nag-hit na ba si Tala? Sasabihin ng mga tao ko, hindi pa sir. Hanggang sa dumating yung time, nagkaroon siya ng pyometra. Malinis na, no? Wala na. Konti na lang. Open pyometra muna, nga lang hindi gumaling. Nag-close pyometra na. Pag nag-close pyometra na, kailangan na doon surgery. Ang ginawa kay Tala ay tinanggalan siya ng uterus. Ibig sabihin, tapos na ang istorya niya sa breeding. At the same time, mga boss, bago mangyari yung pyometra kay Tala, si Iron Panda naman ay namatay. In short, yung buong breeding ko ng Caucasian Ovcharka ay parang naglahong, parang bula. Naputol na
Hindi pa naman ako nawawalan ng pag-asa kasi meron pa akong Victoria at Senyora. Nga lang, napakamahal mag-import. Kaya ngayon, hindi ko pa rin nabibreed si Victoria at Senyora dahil nga kailangan ko pa ng male, isang magandang male para maipagpatuloy yung breeding ng aming Caucasian Ovcharka. So yun ang storya ng Caucasian Ovcharka family namin. Tingnan natin yung pagkamatay ng mga aso, no? So si Super, si Iron Panda, mga patay na yan, no? Ang kinamatay ni Super ay dahil sa blood parasite. Ang kinamatay ni Iron Panda ay dahil sa negligence. Meron kami activity noon na nagpapakwo kami hanggang sa bundok. Nga lang yung dog keeper ko noon, parang hinayaan niyang uminom si Iron Panda sa isang stagnant water sa bundok na ang daming kiti-kiti, din ang daming mga palaka, So uminom doon si Iron Panda. Pagkatapos ng 24 hours, nag-bloat siya at namatay siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na there are 5 factors affecting your dog's health. In terms of percentage, ito yon: 35% nutrition, 20% genetics, 15% vet care, 15% lifestyle, and then 15% environment. Pag tinotal mo yan, that's 100%. Saan nag-fail yung sistema namin kaya namatay si Iron Panda? Lifestyle. Kahit may lifestyle ka, hindi ibig sabihin na pang may lifestyle ang aso, mabubuhay na siya na matagal. Paano kung yung lifestyle, uminom siya ng stagnant water, ng hindi safe na water? So, happen na pag nagpapako kayo, nakakainom sila ng mga stagnant water, yung 15% na yon is very detrimental. Hindi agad-agad masasabi na pag may lifestyle ang aso, safe na yan. Si Super naman, environment. Meron kami magandang line age kay Super, meron kami magandang pagkain, may vet care, may lifestyle. Doon siya nadali sa environment dahil yung mga dog keepers ko ay hindi nag-i-spray ng Sevin. Dumami yung garapata namin, nagkaroon kami ng infestation, tumama ang Ehrlichia sa amin. Ehrlichia, Babesia, and Anaplasma. So, ano mangyayari sa aso? Deads pa rin, no? Ang dami ko ng learnings, ang dami ko ng experiences sa pag-aaso since 2016. So, ngayon ay 2026. So, 10 years of experience sa pag-aaso na kung saan, hindi lang naman konting aso yung inaalagaan ko. Ang inaalagaan ko ay 42 dogs na iba't ibang klase, iba't ibang sizes, iba't ibang breed, iba't ibang challenges. Ngayon, si Chico walang problema sa kanya. Si Chico ay... Yan, wala pang 20 minutes. Umupo na. Ngayon na lang gagawin yan. Uupo, tapos kahit tawagin mo yan, di aalis dito yan. Gusto lang niya magpahinga. Pag meron kayong giant dogs, pag meron kayong old dog, pag Aspin kasi hindi ganito ang behavior pag matanda na Ano pa rin yun gumagalaw pa rin. Pero mga giant dogs, ganito na lang sila, sedentary living. Lakad ng konti, pupo, ihi, tapos tambay. Pag may ganito kayong aso, sulitin nyo habang maaga pa, 1 year old hanggang 6 years old, okay pa yan. May ilalakad nyo pa yan, may enjoy nyo pa. 7 years pataas, ibigay nyo na sa aso yan. Bahala na siya sa buhay niya. Parang ganito sa mga aso ko ngayon. As usual, matanda na, 9 years old. So, anong in-expect natin? Kain, tulog, mabagal ng kumilos, hinihingal. So be it. Para sa akin, safe siya. Wala siyang problema. Dito tayo kay Tala. Kasi si Tala ang pinakamatanda kong Caucasian Ovcharka. 10 years old na siya. With my past experiences kay Iron Panda, kay Super, at sa iba pang mga namatay kong aso. At dahil na-establish ko na rin yung 5 factors affecting dog's health, ina-apply ko lahat sa kanya yon. Nga lang, meron tayong mga hindi may iwasan na nangyayari, gaya ng nangyari sa kanya. One time, pinalabas siya ng dog keeper ko sa cage niya, so excited siyang lumabas. Ang nangyari, tumalon siya. Tinalon niya yung parang kanal dun sa harapan ng kennel namin. Pagtalon niya, na-short yung talon niya at tumama yung dalawang paa niya doon sa kanal. Napilay siya. Nagkaroon ng, alam mo na yun, pag matatanda na, di ba? Yung matatanda nating mga lolo't lola, ano ba nangyayari? Meron akong mga nakilalang matatanda na nadulas, napilay, nangyari dun sa buto ng kanyang legs, na-dislocate, so hindi siya magandang maglakad. Parang gano'n na nangyari kay Tala. Yung dalawang paa niya sa likod ay mahina. Hindi ko masasabing problema yan sa buto kasi kung problema sa buto yan, namamagayan at hindi niya mayapak. Kinukumpara ko yan sa taong matanda na. Kasi si Tala is magi-11 na yan. Matic, 77 years old siya, kapag sa buhay ng tao. Given yan. Di ba yung mga lolo't lola natin, meron ng mga lolo't lola na mahirap nang maglakad. Yung mga paika-ika na, parang ganoon din si Tala kasi nga senior dog siya. May na-dislocate na buto or ugat
somewhere sa kanyang hind leg na ang tendency, yung kanyang paglakad ay pasuray-suray. Ang ginawa namin is ni-rule out muna namin kung meron ba siyang problema sa kanyang blood works. Pina-blood test namin siya, tinignan namin kung may problema ba yung kidney niya, yung kanyang liver, anything about blood chemistry. Ang lumalabas, walang problema, healthy siya internally. Nga lang, nagkaroon siya ng problema physically. Tinatanong ako nung vet, ano daw ba gusto ko? Gusto ko ba daw bang ipa-x-ray at gusto ko pa bang ipagamot si Tala? Naalala niyo yung Belgian Malinois na gumastos siya ng 1.5 million para lang makalakad ulit yung kanyang Belgian Malinois. Ako, iniisip ko kung gagawin ko to kay Tala dahil kung i-convert natin yung 10 years old, sa human years ay 70 years old na siya. Sa 70 years old ba ay kaya pa niya ang surgery? Kaya pa niyang mag-heal ng mabilis? So doon ako napaisip, pag halimbawa sinurgery, sa sobrang laki ni Tala, syempre ilang weeks, ilang months siyang hindi makakalakad. So sinaisip ko, parang mas mahirap pa nga pag sinurgery siya. Then meron akong nakikita ng mga dating yung mga matatanda na nadadapa, na nagkakaroon ng dislocation dahil lang masipag siyang maglakad at masipag siyang mag-exercise, tinubuan na siguro ng laman yung na-dislocate niyang buto, nakakalakad na rin siya ngayon. So, ganun din ang ine-expect ko kay Tala. Ayaw ko na siyang ipagamot, ipa-surgery dahil nakakalakad naman siya. Nga lang, hindi siya ganun sa lakad na gusto natin na tamang lakad, yung magandang lakad. Eto, pasuray-suray, pero pag may pagkain, mabilis maglakad. Para sa akin, okay na yon. Kaysa naman, isa lang ko siya sa isang surgery na kung saan, hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng surgery na yon. Enjoy na lang, enjoy life. Diba? 10 years old. Sino-sino bang Caucasian of Charca ang 10 years old dito sa Pilipinas, diba? Blessed na kami na nakasama namin si Tala ng ganong katagal. At makakasama pa rin namin siya ng matagal dahil nakakalakad naman, kumakain ng mahusay, magandang blood works, okay pa rin, diba? Nga lang, siyempre, yung paglabas, pagsakay sa van, pagpapakwalk, hindi na niya may-enjoy yun dahil matanda na siya. Sa YouTube ay meron na tayong checkmark. Ibig sabihin, tayo ay isang legit na channel at nire-recognize tayo ni YouTube bilang isang authentic na channel. Kaya naman ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta sa atin at sa lahat ng mga nanonood sa atin dito sa YouTube. Alam ko, 134,000 pa lang tayo dito. Dahil sa suporta nyo at dahil sa patuloy yung panonood, ay for sure, dadami pa ng dadami ang mga supporters ng Supero sa YouTube. At kami naman, habang nadadagdagan ang mga subscribers namin sa YouTube, ay gagawin naming mas maganda, mas informative, mas makakapulutan ng aral lahat ng mga videos na i-upload namin. Kung meron kayong mga kaibigan na hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please pakisabi po na mag-subscribe. Malaking bagay po yun para sa amin. Yung buong Caucasian of Charca experience namin, yung buong Caucasian of Charca journey namin, ang pinaka mapupulot nating aral doon ay sa mga gustong mag-alaga, no? Sa mga magsisimula pa lang, sa mga umiidolo sa amin, dapat ang tingin nyo sa breeding ay hindi lang doon sa ito sila ngayon. 'Di ba? Usually, kaya naman tayo na-in-love sa mga asong Caucasian of Charca dahil malaki, matipuno, matapang, at sobrang intimidating na mga itsura nila. Pero yun ay sa prime years lang nila. Hindi natin nakikita yung aso kapag sila ay matanda na, kagaya ni Tala ngayon, no? Pag nakikita nyo siya, parang makikita nyo na sobrang hina niya. Hindi siya kagaya dati. 70 years old versus 25 years old niya noon, magkaiba talaga in terms of energy, in terms of vigor, di ba? Sa tingin ko, doon nase-separate yung pagiging isang legit breeder sa isang breeder na breeder lang. Dahil ang legit na breeder, hindi niya papabayaan ang aso niya hanggang sa ang aso niya ay tumanda. Ang legit na breeder ay hindi magbabago ang tingin niya sa kanyang aso. From the moment na kinuha niya to hanggang sa tumanda na ang aso na to, ay hindi magbabago ang tingin niya dito. Hindi niyo titingnan ng asong bata pa. Ang lagi yung titingnan ay, ano ba ang itsura ng aso na to pag matanda na? Kapag matanda na, tanggap ko pa rin ang itsura ng aso na to. Excited pa rin ako makita siya. Mamahalin ko pa rin siya. Tama ang iyong pananaw sa buhay at tama ang iyong tinatahak. Yun lang at maraming salamat sa panonood.